Good day, Life Giver Church. Let's all stand up. At habang tumatayo ka, papalakpakan mo ng pinakamalakas sa Panginoon sa lugar na to. Who among here is excited to praise our living God today? Come on, guys, raise up your hands. If you're excited, let's lift up our hands to Him and say, Lord, we welcome you in this place. And today, we just want to praise you because you are good in our lives. At hindi kami magsasawa na pagpurihan ka sa kabutihan mo. Like Psalms 89:1 says, I will sing of the goodness and loving kindness of the Lord forever. So today, we will just praise you. We will clap our hands to you. We will jump for you because indeed, you are good. So Life Giver Church, let's give our best praises to Him. Come on, let's clap our hands for Jesus. Come on, clap our hands like this. Make it louder, come on. Let's sing. I wanna scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bound. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. We will sing all together. We sing. And I sing because you are good. And I dance because you are good. And I shout because you are good. You are good. Good to me. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans leave only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. With a smile on your faces, let's sing. And I sing because you are good and I dance because you are good and I shout because you are good to me. And I sing because you are good and I dance because you are good and I shout because you are good. Let's lift up our hands and sing. With a cry of praise, my heart will proclaim. We sing, you are. That's right, you are. One more time in the sun. In the sun or rain, my life said. Let's make it louder. We sing, you are. That's right, you are good. With a cry of praise, my heart will proclaim. We say, you are good. In the sun rain, my life celebrates. You are good. You are all together. Let's clap our hands for Jesus. And I sing because you are good, and I dance because you are good. That's right. Let's sing, come on. And I sing because you are good and I dance because you are good and I shout because you are good to me. Amen. Are you ready to dance today, Life Giver? Sabi mo sa katabi mo, sasayaw tayo today. Amen. Hallelujah. Let's sing this song all together. And I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Amen. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Come on, let's dance all together. As you're stirring up deep, deep well. That's right. Stirring up deep, deep waters. We got
stirring up deep, deep waters. We're gonna jump into river, jump into river. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. And I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Yes, Lord, it's an open heaven. You're releasing, and we will never be denied. Come on, sabayan nyo naman kami. Let's dance. As we're stirring up deep, deep, we're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance into river, dance into river. That's right, cause we're stirring up deep, deep, we're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump into river, jump into river. Deep cries out to you. Deep cries out. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going out to you. Oh, clap your hands. That's right, come on, make it louder for Jesus. Are you ready to dance, Life Giver? If you will go to the left, we will go to the left, amen? If I say we'll go to the right, we will go to the right. Amen. Let's do this. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump into river. Jump, everybody. If he goes to the left, then we go to the left. Then we go to the right, then we go to the right. We're gonna dance into river. Dance, everybody. If he goes to the left, then we go to the left. Then we go to the right, then we go to the right. We're gonna jump into river. Jump, everybody. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna shout into river. Shout. Yeah, deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. One more time. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going out. All together we will declare this song. All together we sing. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going out to you. Come on, you give him a shout of praise. Hallelujah. We praise your name, Jesus, in this place. Hallelujah. Come on, everybody shout hallelujah. Everybody shout Jesus. Jesus. Come on,
on for 10 seconds more. Why not you give your best clap offering? Come on. Come on, come on. Wow, sino po dito talagang na-feel niya ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito? I wanna tell you na hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo ngayon. Come on, right now, thank you for your presence, God. Thank you for being with us. So right now, Lord, we just want to acknowledge you in this place because we believe that you are omnipresent, that you are omnipotent, you are supreme in this place. Like Colossians 1:17 says, in Him, all things hold together. So right now, we'll sing a new song. Together we will declare that He is the Alpha and Omega. He's the beginning and the end. Life Giver Church, let's raise up our hands and worship Him.
and you're Omega. You're intermediate. You hold it all together. You are the Alpha and you're Omega. You're intermediate. You hold it all. You hold it all. Lift up our voices, sing. You are the Alpha and you're Omega. You're Omega. Right here in the middle, Lord. Let's continue to worship you. Because you are good, Lord. You are awesome. Just lift up your hands, sing a new song to Him. 'Cause He is good, He is good. You are faithful, God. You are faithful, God. At the top of your lungs, we sing. For the Lord
you give your best love offering to the King of Kings, to the Lord of Lords. Amen. Everybody shout hallelujah. Everybody shout, you are good. Hallelujah. We thank you and we praise you, God. This is our worship and thanksgiving to you. We love you. We thank you and we praise you. In Jesus' name. And everybody say, amen, amen, amen. Pakisabi mo nga sa tabi mo, I enjoy worshiping God with you. Wow, what an amazing day. Amen. Hello, my Life Giver family. Good morning po. My name is Day Dauden and I am here to share my life-giving story. And there's just no place like home. Tama po ba? Lalo na po if you belong to a Christian family like I belong to. But even if it's so, there is also no perfect home. Do you agree po? Yes, we are that typical family who gets to church every Sunday, prays during meals and even before sleeping. But in the middle of everything that seems perfect comes chaos. Eventually po, nag-decide ang parents ko na mag-separate. Imagine niyo po yun, ang taas ng expectations ko, ang taas ng hopes ko. Tapos biglang nagiba at napalitan ng disappointments at galit. As a cover-up for the situation, we still go to church and I focused on doing well in studies. Kasi po sa isip ko noon, hindi na nga ayos yung pamilya ko, pati pa ba yung academic life ko. Ayan. So, medyo po ginalingan natin sa school at ginawa ko pong bawi ito sa madness ng buhay ko during that time. I also started getting to know Jesus and started serving in church by the age of 12. Kasi in mind po, kailangan may maibaling akong activity sa chaos po na ito. Okay naman ang outlet sa mga ganap ko po sa buhay, pero po, mali at hindi ko po hinarap ang katotohanan na kailangan ko si Jesus sa sitwasyon ng buhay ko. Later on po, fear is also piling up in my heart. Siguro na itatanong ninyo, hindi ba inilaban or nagkabalikan yung mga magulang ninyo? Actually po, inilaban naman po nila, nagkabalikan sila. But it was a daily battle. Literal po, just to keep our family together. To the point po na umalis ako sa bahay namin and I was involved in a wrong relationship. But here comes the epic blessing of the Lord in the midst of the pandemic. Grabe, no? Inalaw niya na mabroken ang heart ko, not just once, but twice. During this time po, tuluyan ng ibang bahay yung dad namin. At kasabay po nun, iniwan naman ako ng karelasyon ko, kapalit sa hindi lang isa, pero sa 2 tao. But I thank God because of that situation, doon ko na-encounter si Jesus. Amen. Indeed po, it was a rough journey, pero ito rin po ang kakaibang way ni Lord para tawagin ako pabalik sa kanyang tahanan. With the help of my pastor, coaches, friends in church, ni-rescue po ako, ni-restore, dinisiplina, at sinamahan po nila akong makauwi hanggang tuluyang gumaling. At ngayon po, pagaling po ng pagaling. Ito rin po yung panahon na finally hinarap ko si Lord at ang totoong estado po ng buhay namin. Lahat ng disappointment at galit ko ay pinadil natin sa Panginoon. The Lord is good for bringing me home. But you know what? He was even greater in doing mighty exploits in my life. Naging safe place ko po ang Life Giver Metro and of course, my Life Giver family. And as I grow in Christ, dito ko rin po mas naintindihan ang value ng giving. Knowing po na wala kaming padre de pamilya, ako at ang sister ko ang may trabaho, so we took the leap of faith in providing for the family. And to do that po, by faith po kaming nag-participate sa annual giving of first fruit ng church. By faith din po, sinagot din po namin ang tawag na sumama sa pledges at tithes and offering. And you know what?
inevitably po, grabe naman po yung balik niya sa buhay namin. You know what? He was and still is sustaining us po up to today sa mga corporate jobs namin. He has given us ways to earn, tulad po ng kondo sa Pasay po na pinarerentahan namin ngayon. A little printing business po na ngayon po ay expanding into a t-shirt printing business. Also po, God has been providing sa pag-aaral po ng mga pamangkin namin ng mga cuties. Ayan po. At tuwing bumabiyahe po ako dito to serve, I am amazed how He has been sustaining and providing. Alam po, pati nung naoperahan po ako in 2023, ayan po, ang fee po na kailangan namin ay 200,000. Tapos po naging 55K. And guess what po? May isang taong ginamit si Lord to bless me, to pay it full. Grabe po, di ba? And while these are happening, totoo nga na siya po ang Lord na hindi po corny. Kasi pati po wishes and wants namin, pasorpresa po niyang ibinibigay. You know, hindi ko po kayang bilangin lahat ng maraming beses mula noon hanggang ngayon na nagawa niya sa buhay ko at sa family ko. But you know what? God is indeed able. Amen po. And hindi lang po sa finances ko, unti-unti ko rin pong nakita sa sarili ko yung pagsaserve kay Lord. Sabi nila, parang ano mayan, Day, parang ginawa mong kwarto mo ang Pangasinan, 'di ba? To QC to Pasay, kwarto lang ba yan to CR? Ayan, grabe yung biyahe mo every week, 'di ba? Paano mo nagagawa 'yon? You know what? I can't even answer it up to date. Kasi po, kapag po kasi naranasan mo yung redemption power ni Lord sa buhay mo, giving God your time, your service, your effort, and your money is never a big deal at all. In fact po, ginagawa mo siyang pahinga. So that's where I'm getting my strength. And so po, I started also doing what I can for the Lord. Unti-unti po, na conquer ko yung fears ko, binigyan din niya po ako eventually ng people to mentor. Kasi po sabi ko ng Lord, I have a big fear of losing people. Okay na po ako mentoring 1 person, 2 persons, ganyan. Pero po, iba yung calling ni Lord sa buhay natin. Dahil sa mandato po niya at sa tiwala ng ating pastor, I was given the opportunity to care for 1 life group during lockdown. And to date po, together with my pastor, we are now caring for 9 life groups in the country and overseas. So just last quarter of last year po, nabuksan po ang life groups sa bahay namin sa Pangasinan. Then sa Canada, we also have 1 in the Middle East during midnight. Baka po may mga kamag-anak kayo dyan, they can join us. And also po 1 in the US. You know what? What a God we serve. Amen? Kaya niya pong basagin ang fear mo and still use your story to people for His glory. Amen po. Amazingly, siya rin po ang gumawa ng paraan para ma-reconcile po kami sa dad namin. At ang gaan po ng buhay kapag si Lord talaga ang daan at sinusunod natin. No, I have not figured everything out just yet in this life. At hindi rin nangangahulugan po ng pagtayo ko dito ay wala ng struggle. Actually po, it's even harder. It's even bigger this time. Pero po, mas mahirap kapag dumaan ka sa pagsubok, tapos wala ka sa piling ni Lord. Looking back, I can tell na buti na lang inakaya ko ni Jesus pauwi sa kanyang tahanan ulit. Kasi kung hindi ko rin mararanasan ang magkaroon ng pamilya tulad ninyo at maranasan pong pagpapala niya na kanya pong everyday na binibigay. I remember po, the first time I sat in our online life group after being rescued, tinanong po ako ng pastor po noon. Sabi niya, tinanong niya ako, kamusta ka? Ate Day, kamusta ka? You know what? The only thing I remember saying is that I am home. I am indeed home. And right there and then po, aside from my family, Life Giver is now my home. And the Lord is our great Father in heaven. And there's just no place I'd rather be than giving, serving, loving God, and loving His people with all of you, my Life Giver family. Hindi pa po siya tapos. Meron pa po siyang paparating na blessing. In fact, nag-uumpisa pa lang po siya. Maniwala po kayo. May ginagawa si Lord. Kaya pagsilbihan po natin siya with everything and anything that we have, no matter what.
Amen. I am Daryl Daudenpo and this is my life-giving testimony. Church, let's give cheerfully. Morning po. Namiss ko kayo, Alam niyo po, ngayong umaga, parang hindi pa nga ako makapunta kasi si Mrs. Magpa-5 na, hindi pa rin natutulog. Kaya po, pakisama niyo po sa prayer kasi po, magtitrivsa po siya, hindi natutulog. Kaya po, every Sunday, wala po ako rito. Kaya po, purihin ang Panginoon. Bakit? God is good. Amen? Sino nagsasabing God is good? Purihin ang Panginoon. So, ang buhay ng tao ay talagang may kasama talagang pagsubok. Amen? Purihin ang Panginoon. Pero ang pagsubok ay nagbibigay ito sa atin ng challenge. Upang tayo ay magpatuloy. Purihin ang Panginoon. Okay, so tayo manalangin. Panginoon, kami po ay naglumalapit sa iyo sa umagang ito. Umaga na kung saan ikaw umigawa, dalangin po namin ng umagang ito ay patuloy mo kaming katagpuin, Diyos, sapagkat naniniwala kami na meron kang plano sa amin kung bakit kami ay buhay pa at nabubuhay pa, sapagkat ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming pag-asa. Salamat po sa umagang ito, sa araw na ito, sapagkat naniniwala kami na may gagawin ka sa aming buhay. Marami po salamat, katagpuin po ang bawat isang narito, bless po ang bawat isa. Hayaan mo po ng umaga ito ay maging umaga na kung saan patuloy mo kaming gigisingin, bubusugin, at patuloy mo kaming katatagpuin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin, ang lahat magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Woo! Amen! Praise God! Alam niyo po mga kapatid, ang buhay natin ay talagang punong-puno ng pag-asa. Amen? Sino po naniniwala ng buhay natin puno-puno ng pag-asa? Woo! Amen! Praise God! Meron akong tanong, kung mamamatay ka bukas o ngayon, handa ka na ba? Diba? Biro mo, entrada pa lang, nakakabigla na. Diba? Unang pasok. Diba? Kung mamamatay ka ngayon o bukas, handa ka na ba? Kung isusulat ang buhay mo, may matutunan ba ang mga tao sa'yo? O, di ba? Tinatanong ko kayo. Tanong yun, di ba? Di ba? Kung isusulat ang buhay mo ngayon, may matututunan ba sa'yo ang tao? O ang matutunan nila sa'yo, yung kalokohan mo, o yung mga jokes mo, o yung mga patawa mo. O, di ba? Huwag yun. Amen? Madaming tao, alam ko, ang isa sa mga kinatatakutan nila ay ang salitang kamatayan. Sino rito ang nandito na hindi takot mamatay? So ako lang. Sino ang takot mamatay? Marami. Minsan, ang takot mamatay, nasa church di ba? Yung takot mamatay, nasa church. Di ba? Nagla-live group nga minsan Yung iba nga, mentor Mas mahirap kung pastor. Di ba? Yung mahirap yan.
Ngayong umaga, mga kapatid, hindi ko kayo pasusulatin ng last will and testament ninyo. O iwanan ng mga anak ninyo. Okay? O password ng inyong mga vault, no? Baka may mga pera kayo sa mga vault nyo, no? O, di ba? GCash, no? Para may maiwan naman kayo kahit papaano. Pero pag-usapan natin kung paano natin maiiwasan ang kamatayan. Tumahimik kasi kamatayan, di ba? At paano magkakaroon ng makulay na buhay na ayon kay Hesukristo. Di ba? Ang ganda, di ba? Kasi maraming tao, ang buhay nila hindi makulay eh. Masalamuot. O, di ba? Mamamatay ng masalamuot, ang pangit nun. Pero mas maganda ang buhay natin bago tayo mamatay, ay magandang kulay. Di ba? May kulay. No? Hindi lang maganda, kundi may kulay bago natin lisanin ang mundong ito. Ang buhay po ay isang regalo. Sabi mo sa iyong katabi, regalo ang buhay mo. Ang buhay natin ay regalo, pero may kasama itong realidad. Ano? Na hindi natin matatakbuhan, isang araw, lilinsanin natin ang mundong ito. Lilinsanin natin ang mundong ito. Pero, may good news. Sabihin sa iyong katabi, may good news. Wow, may good news. Ano good news? Meron tayong pagkakataong maghanda para dito. Amen? Kinatatakutan ng tao, kinatatakutan ng marami, pero merong pagkakataon para maghanda dito. Kaya ka buhay eh. Alam niyo ba yung bakit tayo buhay? Ang buhay natin ay paghahanda na ibinibigay ng Diyos upang tayo ay, kung dumating ang araw na tayo ay kunin niya, tayo ay nakapaghanda. Ano mas maganda? Naghanda? Hindi naghanda. Ano dito? Naghanda? Hindi naghanda. Ayan. Diba? Pero maghanda ng may pananampalataya, yung pala eh. Amen? Napakainap kung ang paghahanda natin ay hindi lamang basta paghahanda kasi maraming naghahanda sa kamatayan kung saan siya ililibing, kung anong pag-iiwanan niya sa pamilya niya, kung anong mga iiwan niya sa pamilya niya, naghahanda. Maraming tao naghahanda sa kamatayan, panlupa. Hindi masyadong pinaghahandaan ng tao ang kanyang pagharap sa Diyos. Tao po, andyan pa tayo? Paano natin pinaghahandaan ang ating kamatayan ng may pananampalataya? Yun ang maganda, no? Naghahanda tayo ng may pananampalataya. Tingnan natin ang salita ni King Solomon patungkol dito. Pero bago ang lahat, bigyan ko kayo ng konting idea para sa Book of Ecclesiastes. So, ang Ecclesiastes in Hebrew po ay Kohelet, means preacher or teacher. In Greek po, ang meaning po nito ay the one who address an assembly. No? The one who address an assembly. Solomon experienced the heights of wisdom, wealth and pleasure, but had also seen the emptiness of life without God. Amen? Si Solomon po, makita po natin, walang papantay sa kanya. Sa yaman, sa talino, pero nakita niya na ang buhay ay kawalan o empty kapag wala ang Diyos. Ikaw, ang buhay mo ba ay empty? O punong-puno? Sino ang punong-puno? Sino ang wala? Sino rito, miski umuwi, hindi niya alam ang sagot? Amen? Meron din eh. So, kung makikita natin, ang Book of Ecclesiastes, mga kapatid, makikita po natin, ay describe niya ang meaning ng buhay. Na ang buhay ng tao sa mundo ay meaningless. Meaningless. Walang kabuluhan. Maraming tao ang buhay niya, walang kabuluhan. Sino rito ang buhay niya walang kabuluhan? Dating walang kabuluhan. Di ba? Dati, di ba? Ang buhay natin dati, walang kabuluhan eh. Patapon.
pasaway. Yun na, marami na. Di ba? Marami pa. Okay, sinimulan niya ang Ecclesiastes sa ganitong salita. Ecclesiastes 1, verse 2, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Biro nyo, isang pahayag niya, tatlong meaningless ang sinabi niya. Bakit paulit-ulit? Kasi mahalaga. Mahalagang malaman natin na ang buhay natin ay meaningless kapag wala ang Diyos. O, pakitapik mo yung katabi mo. Baka nawawala ang Diyos. Meaningless in Greek is metaloites. Hindi ko masyado malo kung tama yung pronunciation ko. No? That means vanity, emptiness, futility, worthlessness. It also described as temporary. No? Hindi pang matagalan. Ang buhay natin, hindi pang matagalan. Di ba? Di ba? Parang naninibago ba kayo? Amen? Fleeting and unfulfilled in life. Okay? Equivalent dito ng salitang hebel means chasing the wind. Smoke as it disappears quickly. Fleeting meaning it doesn't last. So ang buhay daw natin, parang abo o parang aso. No? Hindi siya nagtatagal. Di ba? Parang, di ba, sino rito nagsasaing? So ako lang. Pampira, ako lang. Lagi lang ako. O, di ba? Sino nagsasaing? Di ba? Pag nagsasaing tayo, di ba? Pagka binuksan mo yung kaldero, yung takip ng kaldero, ano makikita natin? Di ba, meron konting usok? Di ba? Yung aso na yon, hindi mo makikita tumaas yun. Ganon ang buhay. Parang aso, parang usok lang na ganon. Amen? Amen po ba? Amen. Kung sa akala mo, mahaba ang buhay, hindi ho. Mga kapatid, kung akala mo, mahaba buhay mo, hindi. Akala natin, mahaba na buhay natin, tayo ay 80. Sino rito 80 na? 70. 60. O, di ba? Biro nyo, kukunti lang 80. O, wala, di ba? Kalahati. Kalahati na 80, marami. Di ba? Alam nyo, ang lamig talaga rito. Di ba? Pero sa lamig dito, pinapawisan talaga ako rito. Woo! Praise God. So, ang akala natin, mahaba buhay natin. Oh, praise God, 70 na ako. Maikli pa yan. Praise God, 71 na ako. Maikli pa yan. Bakit? 72 ka na ba? Ano mahaba? 72 o 71? O, maikli pa yan. Di ba? Maraming tao natutuwa na sa edad niya. Di ba? Na siya ay, praise God, mag-80 na ako. Maikli pa yan. Bakit? May 80 ka na ba? Wala pa eh. Mag-80 ka pa lang. So, maikli ka pa. Mahaba o 80. Di ba? Okay ba yan, Joe? So, ano sabi sa Job 14 verse 1? Ang buhay ng tao ay maikli lamang. O, maikli lang eh. Subalit punong-puno ng kahirapan. Wow, kapatid, ang buhay natin maikli lang. Pero sa ikli, ano meron? Kahirapan. Nagkakasakit tayo, nagugutom tayo, napupuyat tayo. Katulad ko, 3 weeks na akong puyat. Di ba? Nagugutom tayo. Nagkakaroon tayo ng mga pagsubok. Punong-puno ng kahirapan. Yan ang buhay natin. Maikli. Sabi natin, maikli. Pag-usapan natin, ano ba ang mga katotohanan patungkol sa kamatayan?
Pero ang pag-uusapan natin, imbes na buhay, kamatayan. Di ba? So ano ang ibig sabihin ng kamatayan? Ayon sa Biblia, 1, mainam ang kamatayan kaysa kapanganakan. Wow! Mainam daw ang kamatayan kaysa kapanganakan. Ecclesiastes 7:1, ano sabi po ron? A good name is better than a good ointment, and the day of one's death is better than the day of one's birth. Bakit sinasabi ni Solomon, a good name is better than a good ointment? Sinasabi niya, hindi mahalaga kung paano ka pinanganak sa mundong ito, pero mas mainam kung paano ka namatay. Diba? Maraming tao, ang kapanganakan nila, maganda eh. Pinanganak sa mga private hospital, pinanganak na maraming mga borloloy sa kapaligiran, di ba? May mga pinanganak na bago pinanganak, may mga party pa. Di ba? May mga ganyan, di ba? Di ba? Pero mas maganda raw yung yung kamatayan, yung araw ng kamatayan. So sinasabi na hindi mahalaga kung paano ka pinanganak, ano mahalaga kung paano ka namatay. Merong namamatay, nakipagbarilan sa pulis eh. Di ba? O kaya naman, merong namatay na kuryente kasi nagnanakaw ng kuryente. Di ba? Ang pangit na biro, namatay ka, nakasabit ka sa kuryente. Di ba? Di ba? Ayun, si Pedro namatay. Bakit? Nakuryente. Ha? Bakit nakuryente? Nagja-jumper eh. Nakuryente. Ang pangit. O, di ba? Ang pangit. Pero yung isa naman, siya na namatay. Bakit namatay? Kasi galing sa life group. Pagka-uwi, kumain. Kasi nagutom eh. Nagpakabusog. Na-impacho. Hindi natunawan. Ayun. Di ba? At least namatay ka, galing ka sa life group. Kaya lang, ano ang kinamatay niya? Hindi naman yung pagkain eh. Sobra siyang kumain. Bawal ang sobra, ha? Huwag kayong kakain ng sobra. Baka mamatay. Hindi ka namatay sa pagkain, namatay ka sa sobrang pagkain. Ang tawag doon, katakawan. Amen? Paano ka namatay? Dapat, ang ganda ng pagkamatay. Di ba? Natulog lang. Di ba? Ang ganda ng pagkamatay. Nakatawa. Di ba? Kasi marami namamatay, nakangiwi. Di ba? Nakangiwi. Biro mo namatay, nakangiwi. Ay, di, ang pangit ng pagkamatay niya. Pero namatay ka. Di ba? Salamin lang ang kulang, di ba? Yun ang maganda. Pinag-uusapan, paano ka namatay? Namatay ka ba sa paglilingkod sa Diyos o namatay ka sa paglilingkod sa sarili mo? Ibig sabihin, ano ang legacy mo sa mundong ito? Mas mabuting ang magandang pangalan kaysa panlabas na kayamanan. Amen? Kailangan mag-iiwan tayo ng magandang legacy. Bakit? Yun ang maganda, yung maaalala ka eh. Ang ganda ng, bilib ako sa tao na yan. Namatay ng merong pagtsatsaga. Hindi yung namatay ng may katamaran. Biro mo namatay ng may katamaran. Bakit? Ayaw ka bilos eh. Namatay sa gutom. O, di ba? Biro mo, mamamatay ka lang, gutom ka pa. Yung isa naman namatay, busog. Amen? Di ba, mother? Biro mo namatay yung isa, busog. Yung isa naman namatay, gutom mo. Tamad eh. The day of birth is full of
potential, but the day of death reveals the fulfillment of one's life purpose. Namumuhay ka ba ng may magandang pangalan? Namumuhay ka ba ng may lasting impact? For those who walk with God, death is not a loss, but a gain. Wow! Amen? Yun daw namumuhay ng may pananampalataya. Wow! Lumalakad sa Panginoon. Ano ang buhay? Ano ang kamatayan? Hindi kawalan. Kapatid, pag namatay ka, hindi kawalan. Kundi pagpapala. Amen? Pagpapala. Alam niyo, minsan kapag kamatayan, malungkot ang tao eh. Bakit? Kamatayan eh. Di ba? Ang kamatayan, hindi ito masyadong pinag-uusapan ng tao. Ayaw ng taong pag-uusapan ng kamatayan. Takot ang tao dito. At bakit sila takot? Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At hindi niya alam kung saan siya pupunta. Amen? Ang taong hindi niya alam ang will ng God, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero, subalit kung alam mo ang will ni Lord sa buhay mo, amen? Ang buhay mo, miski ka mamatay, pakinabang ka. Sabi mo sa iyong katabi, pakinabang ka pag namatay ka. Ang kapanganakan ay paraan ng Diyos upang makita natin ang kanyang ginawa. Bakit ka pinanganak? Bakit tayo pinanganak? Para ipakita sa atin ng Diyos ang kagandahan ng kanyang ginawa. Biro mo kung hindi ka pinanganak, hindi mo ako makikita. Amen? Kaya ka pinanganak para makita mo ko. At bakit ako pinanganak? Para makita ko kayong lahat. Di ba? Amen? Paraan ng Diyos upang makita natin ang kanyang ginawa. Sino ginawa niya? Yung katabi mo, tignan mo yan. Kung hindi ka pinanganak, hindi mo makita yung asawa mo. Amen? Kung hindi ka pinanganak, hindi mo makita yung iyong best friend. Kung hindi ka pinanganak, hindi mo makikita ang iyong pinakamatalik na kaaway. Bakit mo nakikita yung matalik mong kaaway? Kasi pinanganak eh. Kung hindi ka pinanganak, hindi mo makita ang kagandahan ng kabundukan. Kagandahan ng karagatan. Amen? Ang kapanganakan ay paraan ng Diyos upang ipakita niya sa atin kung gaano kaganda ang kanyang ginawa. Bakit mahalaga at mainam ang kamatayan? Paraan ito ng Diyos upang makita natin ang manlilikha. Paraan ng Diyos na ipakita sa atin kung sino siya. Kasi hindi natin makikita ang Diyos kung buhay tayo eh. Amen? Bakit ang tao takot mamatay? Ayaw niyang makita si Lord. Gusto mong pumunta ng langit pero ayaw mo mamatay? Ano ka? Buenas? Gusto mo lang pumunta ng langit pero ayaw mo mamatay? Hindi pwede yun. Kaya nga sabi nito, mas mainam ang kamatayan kaysa kapanganakan. Tao po. Mainam dahil ang kamatayan ay paraan ng Diyos upang makita natin siya, ang ating Creator. Pero di lahat ng makakita sa Kanya o sa Diyos ay may buhay. Ang iba, patay. Alam nyo, lahat ng tao haharap sa Diyos pag namatay. Pero hindi po lahat ng haharap sa Kanya ay pupunta sa langit. Yung sinasabi ng iba na, ay salamat, nasa piling na siya ng Diyos. Teka muna, bago siya namatay, ano siya? Drug lord. Namatay lang siya, nasa harap siya ng Diyos, nasa piling na siya ng Diyos. Hindi po ganun. Wag na tayo mag-Bible. Mag-drug lord na lang tayo. Di ba? Kasi pag namatay naman tayo, pupunta tayo sa langit eh.
Alam nyo, kung tayo Kristiyano, ganun pa rin ang paniniwala natin, mag-life retreat ka. Nang maliwanagan ka. Woo! Amen? Kaya po hindi lahat ng mamamatay pupunta sa langit. Kapatid, may impyerno. Huwag puro langit. Magnanakaw ka, namatay ka, langit ka. Babaero, salamangkero, barbero, lahat ng row nasa'yo. Namatay ka lang, langit ka. Pambira. Paano yung mga dating adik na katulad namin? Woo! Nagbago kami. Eh yun, namatay ng magnanakaw, namatay lang. Sabi ng nanay, ay salamat, nasa piling na siya ng Diyos. Pambira. Alabo ata ng pananaw na yun. Pinagpapawisan ako sa inyo. Alam nyo, may pala ako dito eh. Pag yan hindi sumigaw, pasisigawin ko. Di ba po mga kapatid? Kaya tayo, wag nating sabihin sa ating mga kamag-anak na siya'y namatay. Nasa langit siya. Pinag-uusapan, ano ang ginawa niya bago siya mamatay. Hindi pinag-uusapan yung namatay siya. Hindi yung pinag-uusapan. Bago siya namatay. Ginagalit niyo ako eh. Ano raw ang kamatayan? Pati ako nawawala sa inyo, di ba? Okay dito. O, di ba? Ang kamatayan ay mainam kaysa kapanganakan. Kaya mga kapatid, mas magandang tayo ay mamamatay na tayo ay nasa Panginoon. Amen? Kaya tayo, alam nyo, kaya tayo buhay eh. Yan ang dahilan kung bakit tayo buhay. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Amen? Amen? Kaya ano yung pangalawa? Mas mabuti ang manangis kaysa sa araw ng pagsasaya. Ecclesiastes 7 verse 2. It is better to go to the house of mourning than to go to a house of feasting, because that is the end of every man, and the living. O, taas ang kami ng mga buhay. And the living takes it to heart. Dapat ilagay natin sa ating mga puso, mga kapatid, hindi ang mga bagay ng pangmundo, hindi ang mga bagay na walang kabuluhan, kundi paano kung ako na ang mamamatay ngayon? Paano? Hindi yung mabuti pa namatay, mas magandang namatay na yan. Masamang tao, masamang damo. Huwag mo siyang intindihin. Intindihin mo ikaw. Amen ba, Nay? Huwag nating problemahin yung kamatayan ng mga tao. Ang problemahin natin, paano kung tayo na ang mamatay? Handa ka na ba? Handa na ba tayong humarap sa Diyos? Handa na ba tayong magsulit sa Diyos? Bakit? Magsusulit tayo sa Diyos. Ng mga bagay na ginawa natin. Hindi yung Kristiyano na tayo. Chismosa pa tayo. Ang tagal mo lang umati ng church. Sino rito umati na ng church? 10 years. So ako lang. Di ba? Mga kapatid, huwag tayong umatin lang.
Umatin tayo ng mayroong kagalakan. Amen? Huwag tayong umatin lang. Umatin tayo ng mayroong pagsusuporta. Huwag lang tayong umatin lang. Umatin tayo na tayo nagbibigay ng ating time, ng ating talent, at ng ating treasure. Kanino? Sa Panginoon. Ibigay natin. Magsuporta tayo. Bakit? Yun ang buhay eh. Hindi yung umatin tayo. Ang dala-dala mo lang, sarili mo. Dali mo rin minsan ang pera mo. Bakit? Hindi yung pagka merong love offering, naku, nakalimutan ko wallet ko. Anday kung makakalimutan, bakit wallet pa? Biro mo, 10 years mo nang nakakalimutan. Tingin mo magiging handa ka? Naku, nakalimutan ko tithes ko. Nakita ko si Doc eh. Huwag mo laging kinakalimutan. Obligahin mo ang sarili mong ibigay. Amen? Kasi bakit? Kasi nga, ang kamatayan dumadating bigla yan. Amen? So bakit sinabi ng Bible na mas mainam ang kamatayan? Kasi nga, gusto ng Panginoon ihanda tayo. Kasi buhay pa tayo eh. Kaya tayong mga buhay, mga kapatid, ang laki pa ng pag-asa natin. Sabi mo sa iyong kate, ang laki pa ng pag-asa mo. Bakit? Kasi po, magagawa pa natin ang mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Kung di tayo faithful, pwede pa tayo maging faithful. Kung tayo ay tamad, pwede pa tayo maging masipag. Di ba? Kung tayo ay walang gana, pwede pa tayo magkaroon ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, may pagkakataon ka pang magbasa ng Bible. Huwag puro text ang binabasa. Basa rin ang Bible pag may time. Amen? Kaya bakit ang tao, ang Christian, mahina? Kasi, mahina ang kanyang pagkain espiritual eh. Umaatin lang ng church, pero hindi nagbabasa ng Bible. Tao po, andiyan ba tayo? Umaatin lang. Mga kapatid, huwag tayong magbasa ng Bible dito. Magbasa tayo ng Bible, personal tayong magbasa rin. Bakit? Ang paggawa ng mga bagay na yon ay paghahanda natin sa ating kamatayan. Amen? Sa oras ng celebration, na-enjoy mo ang moment, pero sa times of mourning, nagsisik ka ng wisdom, purpose, and eternity. Naalala mo na ang oras mo ay maikli na lang. Maikli na lang din. Ginagamit mo ba sa tama? Diba? Ang oras natin, maikli na lang eh. Pero ang tanong, ginagamit ba natin to sa tama? Yung iba, ginagamit sa mali eh. Amen? Imbis na gawin ang mga bagay na pang-Panginoon, pang-mundo ang ginagawa. Mali ang paggamit. Sa araw na ito, mga kapatid, ayaw ko na umalis kayo sa church na ito o lugar na ito na takot sa kamatayan. But I want you to go home and be reminded to live with intention to love and seek God. Amen? Ayaw ko lumabas kayo ng lugar na ito. Natakot pa rin kayong mamatay. Amen? Kundi gusto ko lumabas tayo ng lugar na ito na talagang dala-dala natin ang ating pagnanasa na sundin at hanapin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sino gusto nun? Hallelujah! Mas maganda na lalabas tayo, Panginoon. Gusto kong sundin pa ang gusto mo para sa akin. Amen? Sana kong life group.
Di ba? Aatin ako ng life group. Aatin ako ng mga gawain. Mag-a-active ako sa church. Ibibigay ko na yung aking tithes. Ibibigay ko ng aking love offering. Pag love offering, hindi nagbibigay. Paglabas sa labas, bumibili ng ice cream. Pag dito, walang love offering. Pag nasa labas, nagla-love offering ka doon sa dito si paring ano kasi. Di ba? Di ba? Nag-i-invest tayo sa hotdog ni Kuya Sam. Di ba? Di ba? Nag-i-invest ka doon sa Paris ni Kuya Dollar. Pero pagdaan ng love offering, Paska, ano ka, Catholic? Born again ka na, kapatid. Amen? Kaya tapos nagtatanong ko, bakit ako, hindi ako nabe-bless? Paano ka mabe-bless? Bato ka. Kuripot ka. Kuripot ka sa Panginoon. Galante ka sa mundo. Kuripot ka sa Panginoon. Tikom ka sa Panginoon. Bukas palad ka sa tiyan mo. Huwag ganun. Amen? Maikli lang ang buhay natin. Gamitin natin ang tama. Amen? Huwag tayong pasaway. Amen? Sa araw na ito, mga kapatid, lumabas tayong mayroong pagnanasang hanapin ang Diyos. Mamumuhay ka ba ng may purpose o dahilan? Are you living your life with a purpose? Tanong po yan, sabagot kayo. Dapat mamuhay tayo. Number 3. O 3 na ha. Ano ang kamatayan? Nakatakda na ang panahon nito. Ano ang kamatayan? Nakatakda. Ecclesiastes 3 verse 1 to 2. There's a time for everything and a season for every activity under heavens. A time to be born and a time to die. Time to plant and a time to uproot. May nakatakdang oras dito. There is a time and season. And B, at ito ay gawain. Every activity under heaven. So hindi natin to pwedeng skip. No? Ang kapanganakan hindi pwedeng skip. Ang kamatayan hindi pwedeng skip. Pag dumating, dadating. May buhay at may divine order. May naka-point na season na pala sa lahat. Kailan ito magsisilang, kailan ka sisilang, kailan ka mag-aaral, kailan ka mag-aasawa, kailan ka magkakaanak, kailan ka may sakit, may tuwa, at kailan ka mamamatay. Amen? Kaya ano ang hindi tama? Hindi para panahon, nag-aasawa ka na. May panahon yan eh. Di ba may mga ganun eh? Kaya nga pagka nagkaanak, wala na. Kasi hindi pa panahon. Alam nyo ngayong panahon, merong nanganak, 9 years old eh. May nanganak. Pero wala dito nun. Wala dito. Sa ibang lugar, may nanganak, 9 years old. Alam nyo, lalaki, 11. Kaya napaka-importante na ang tao ay nasa Panginoon eh. Amen? Kasi bakit pag ang tao wala sa Panginoon, hindi niya alam kung paano niya gagamitin ang buhay. Sasayangin niya ito. Bakit? Paano kung dumating na ang araw ng kamatayan?
Wala na. Hindi to kayang pigilin. So lumalabas, hindi pala natin hawak ang oras ng buhay natin. Amen? Ano, mga kapatid? Hindi natin hawak. May mga taon, sabi ng tao, hindi pa ako mamatay, malakas pa ako, bata pa ako. Ayun. Kinabukasan patay. Hindi pa ako mamatay. Bata pa anak ko. Ayun. Bukas patay. Walang pinag-uusapan na pabataan o patandaan kapag ang pinag-uusapan ay kamatayan. Amen? Hindi rin pinag-uusapan na yung tao ay masyadong maraming sakit, mamamatay na yon. Hindi rin pinag-uusapan yon. Kasi maraming namamatay, wala namang sakit. Andiyan ba tayo? Marami nga namamatay, malakas eh. Kaya nga mga kapatid, huwag nating sabing malakas ka. Hindi ka pa mamatay. Bakit? Hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi mo hawak. Hindi natin kayang ipagmalaki ang buhay natin, ang lakas natin. Para sabihin natin, hindi pa ako mamamatay. Amen? Yung iba naman ayaw mamatay. Kasi nga, hindi pa raw tapos pag-aral ng mga anak niya. Hindi pa ako mamatay. Hindi pa graduate yung anak ko eh. Hindi pa ako mamatay. Kasi, hindi pa ako nakakapasa sa board exam. Walang kinalaman ang ating aktibidad sa buhay na ito sa ating kamatayan. Pag gusto ng Panginoon, gusto niya. Pag oras mo, oras mo. Amen? Psalm 90 verse 3, yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inutos. Amen? Ang tao, bakit namamatay? Inuutos ng Diyos na bumalik na sa Kanya. Bakit? Ang buhay natin ay hiram lang. Di ba? Mga kapatid, huwag natin ipagmalaki ang buhay natin. Hindi natin to sarili. Hiram lang yan. Sabi mo sa iyong katabi, hiram lang ang buhay mo. Di ba? Kaya nga tayo, di ba may kanta tayo dati? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Yun lang alam kong hindi ko na alam yung... Di ba? Yung buhay natin, hiram lang. Huwag natin ipagmalaki. Hindi ito sarili. Hindi mo to sarili. Kaya nagsasabing, buhay ko to. Buhay ko to. Ako lang ang may kapangyarihan dito. Ang tawag doon, mayabang. Hindi mo sarili, buhay mo. Pinahiram lang yan sa'yo. At kapag sinabi na nagpahiram, balik ka na. Kukunin na kita. Ayun. Nakaburol ka na. Bumalik na. Di ba? Inutusan na ng Diyos yung kaluluwa mo. Yung spirit mo. Akin na, balik ka na rito. Walang magagawa, miski ang tao, nagpapalakas. Walang magagawa ang tao, miski ang tao, naggagamot. Kapag sinabi ng Diyos, balik. Ano sasabihin ng spirit? Balik. Hindi pwede sabihin na, wag muna, bata pa. Wala. Ecclesiastes 8:8, as no one has power over the wind to contain it, so no one has power over the time of their death. As no one is discharged in time of war, so wickedness will not release those who practice it. Kung paanong ang hangin daw ay hindi mapigilan o hindi makontrol, ganun din ang buhay natin. Hindi natin kayang ikulong ang hangin sa isang tabi. Ganun din ang buhay natin. Amen? Hindi natin to kayang pigilin. Kung gusto na ng Panginoon kunin, kukunin niya ito. Amen? Hindi natin to mapipigilan kahit anong delay mo or tingin mong gawin para mapahaba ang buhay mo. Hindi mo daw ito mapipigilan. Pag oras mo, oras mo.
Amen? We may not control the season of life, but we can trust the one who does. Instead of worrying about tomorrow, let's embrace today's with faith and confidence in God's timing. Amen? Dapat talagang, Panginoon, ihanda mo ko sa iyong panahon. Gusto kong mamatay ako sa panahon mo. Amen? Bakit? Mas mainam na mamatay tayo sa panahon ng Diyos kaysa sa gusto ng tao. Amen? Paano namamatay ang tao sa hindi pa panahon ng Diyos? Paano namamatay isang tao na hindi pa panahon ng Diyos? Iminom ka ng alak gabi-gabi. Oh. Manigarilyo ka. Araw-araw. Isang stick lang. Araw-araw. Manigarilyo ka. Oh. Magsugal ka gabi-gabi. Oh. Bukas, mamamatay ka na. Bakit? Pinabayaan mo katawan mo eh. Amen? Kapag ang tao nagpabaya sa katawan niya, tama Bible, parurusahan ng Diyos ang sino mong magwasak ng kanyang templo. Sapagkat ang kanyang templo ay banal at tayo, ang templo ng Diyos. Kapatid, huwag natin sirayan ang templo ng Diyos. Kasi bakit? Mamamatay yan nang wala sa panahon. Pero, pinahintulutan ng Diyos. Ulitin natin. Bakit namamatay ang tao nang wala sa panahon? Sa kagagawa ng tao. Kunwari, meron tumalo na tao sa itaas ng building ng MOA. Tumalon, patay. Kinuha ba siya ng Diyos? Kinuha siya ng Diyos? Time ba ni Lord John? Hindi. Kinuha niya ang buhay niya. Amen? Pumatay siya, ang pinatay niya, buhay niya. Amen? Nakipagbarilan sa pulis. Nakipagsaksakan, namatay. Araw na ba niya yon? Hindi. Pinahintulutan. Amen? Hindi niya season yon. Pero maraming taong namamatay nang wala sa panahon. Namamatay siya dahil sa kanyang sariling kagustuhan. Amen? Upon knowing these three truths about death, what to do now? One day we will stand before God and give an account of our lives. Since death is inevitable, we must live in a way that honors God and prepare us for eternity. Okay, what to do now? One, matakot ka sa Diyos. At sumunod sa Kanya. Amen? Ano gagawin natin ngayon? Matakot sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, matakot ka sa Diyos. Pag tayo ay takot sa Diyos, hindi natin gagawin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Pag tayo ay takot sa Diyos, susundin natin ang Kanyang utos. Amen? Kasi takot tayo sa Diyos eh. Amen? Sabi nga sa Ecclesiastes 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Mga kapatid, ang ating tungkulin bilang tao ay matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos. Number 2, magsaya sa buhay, pero wag itong sayangin. Pwede tayong magsaya, pero wag natin itong sayangin. Wag tayong Christian na tayo, mahilig pa tayo sa mga party goers pa rin tayo. Sino ito party goers? Oh, ako dati akong party goers. Pero hindi ako marunong magsayaw.
Nakikipag-party ko, pero hindi ako nagsasayaw. Andun lang ako, nakaupo. O party goers. Pero hindi marunong sumayaw. Di ba? Wag nating sayangin ang ating buhay. Pero pwedeng magsaya. Ang pagsasaya, hindi dahil masaya, may alak. Alam nyo ba ang mundo? Bakit masaya ang mundo pagka birthday? May alak. Pero merong kasiyahan na miski walang alak. Alam nyo ba yan mga kapatid? Pwede kang maging masaya na walang alak. Bakit? Kasi may Panginoon ka eh. Mas masayang kasama mo ang Panginoon kaysa alak. Amen? So magsaya, pero wag itong sayangin. Ecclesiastes 3 verse 12 to 13. Number 3, maglingkod sa Diyos at itoon ang buhay sa walang hanggan. So maglingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. Paglingkuran natin ang Panginoon. Ang buhay natin maikli na lang eh. Saan pa natin ito ibibigay? Ibigay natin ito sa Panginoon. Amen? Andiyan ba tayo? Wag nating sayangin ang ating buhay sa kawalan. Kung paano pinaglilingkuran natin ang mundo, kapatid, paglingkuran natin ang gumawa ng mundo. Amen? Pag sa mundo, maagap ka. Ano, sa opisina, maagap ka, di ba? Sino rito ayaw ma-late pagka sa opisina? Pag sa church, late ka. Huwag ganun. Ano ba? Ito matindi. Saan nakatira yung late? O, minsan yung na-late, yung malapit eh. Ano ba? Meron nga tayong kapatiran, morong pa nakatira eh. Bago mag-8, andito na. Kaya, tiga QC. Tiga QC. Gising. Gumising tayo ng maaga. Huwag tayo magpuyat. Maglingkod tayo sa Diyos ng may katapatan. Maglingkod tayo sa Diyos ng merong kapakumbabaan. Amen. Maglingkod tayo sa Diyos ng merong tapat sa oras. Amen. Ngayon, alam na natin ang katotohanan tungkol sa buhay at kamatayan. Ang tanong, paano mo gugugulin ang buhay mo na pinagkaloob o pinahiram lang sa'yo ng Diyos? Amen? Paano natin gugugulin? Diba? Saan mo na ibibigay ang buhay mo na pinahiram lang sa'yo ng Diyos? Ang totoo, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi isang pintuan patungo sa walang hanggan. Amen? Kaya tayo namamatay kasi bakit ang buhay natin ay hindi rito sa lupa? Kung ang buhay ng tao ay dito sa lupa, walang mamamatay. Pero bakit tayo namamatay? Dahil meron tayong tunay na lugar ng buhay. Ito yung lugar na kung saan kasama natin ang Diyos. Amen? Yung buhay na walang hanggan. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Wow! Praise God. Napakasarap na makita natin ang Panginoon. Amen? Sino ang inaasam na makita ang Panginoon? Woo! Amen? Praise God. Napakasarap makita ang Diyos. Pero kung makikita mo, pagising mo si Satanas, ang hirap nun. Di mo, kasama mo si Satanas. Hirap nun. Huwag tayong padaya sa demonyo. Huwag tayong padaya sa mundo. Na tayo nagsasaya sa mga walang kwentang bagay, sinasayang natin ang ating buhay. Sa halip, anong gagawin natin? Pilitin nating mabuhay ng may kabuluhan kasama ng Diyos. Mamuhay tayong may kabuluhan para sa Diyos. Kasama ang Diyos para sa Diyos. Amen? Huwag natin sayangin ito. Isang araw harap tayo sa Diyos at magsusulit ng ating buhay.
Hindi natin alam kung kailan darating ang ating oras. Pero, maaari natin itong paghandaan. Amen? Alam nyo kung bakit tayo narito, inihahanda tayo ng Panginoon. Sino naniniwala na inihahanda tayo ng Panginoon? Wow! Mga kapatid, maging masaya tayo sa paghahanda ng Panginoon. Pag tayo ay inihanda ng Panginoon, minsan may sakit. Minsan mahirap. Pero ito ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? So, ano ang sabi sa Romans 5:11? Pag nasa inyo ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus, nung namatay siya, bubuhayin niya rin ang pisikal na katawan nyo sa tulong ng Espiritu niyang nasa inyo. Mga kapatid, napakasarap maintindihan na kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, amen, bubuhayin ka. Kaya ang kamatayan hindi kinatatakutan. Ang Kristiyano hindi kinatatakutan ang pagharap sa Diyos. Ang Kristiyano hindi kinatatakutan ang araw ng kanyang kamatayan. Bakit? Kapag tayo namatay, kung paano ang Panginoon ay binuhay ng Diyos, tayo rin nananampalataya sa Diyos ay bubuhayin din ng Panginoon. Amen? Woo! Amen? Walang kamatayan sa mga taong merong tinataglay na Espiritu ng Diyos. Walang kamatayan. Ang tao, ang Christian, pag namatay tayo, natutulog lang tayo. Kapag ang tao na hindi Kristiyano ay namatay, hindi siya tulog. Patay talaga sila. Ulitin natin. Ang tao, pag Christian, kapag namatay, tulog siya. Ang hindi mananampalataya, pag namatay, patay talaga siya. Hindi siya tulog. Bakit? Kasi hindi siya gigisingin. Amen? Para si Lazaro, di ba? Nung nakita ng Panginoon si Lazaro, yung kapatid ni Martha and Mary, huwag kayong mag-alala, tulog lang siya. Amen ba? Ano ginawa ng Panginoon? Ginising, Lazaro! Tayo! Tumayo. Kasi bakit? Kasi tulog lang eh. Amen? Kaya nga, verse 12, kaya nga mga kapatid, may obligasyon tayo. Pero hindi ang mamuhay ayon sa gusto ng nature ng tao. Kasi kung namumuhay kayo ayon sa nature ng tao, mamamatay kayo. Pero kung papatay ninyo ang masamang ninyong ginagawa sa tulong ng Espiritu, mabubuhay kayo. Mga kapatid, huwag nating aksayahin ang ating buhay. Huwag tayong patalo sa ating hilig ng laman. Huwag tayong patalo dito. Bakit kapag tayo nagpatalo sa nature ng ating laman, mamamatay tayo? Amen? Sino gusto mabuhay? Sabihin mo sa iyong katawan, huwag kang patalo. Amen? Huwag kang patalo. So ano gagawin natin? Linisin natin ang ating mga puso at buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, ang panahon ngayon ay dapat palinisan ng buhay at puso. Amen? Pag lumabas tayo ng lugar na ito, yun ang simula ng ating pagiging Kristiyano. Amen? Hindi yung Kristiyano tayo pag naandito. Paglabas natin, unbeliever. Hindi ganon. Dapat pag lumabas tayo rito, Kristiyano pa rin tayo. Pag sumakay tayo ng jeep, Kristiyano pa rin tayo. Amen? Hindi pagka may nagpapabot, may ka? Amen? Abutin mo. Diba? Huwag mo sabihin, lumapit po kayo. Diba? Huwag ganon. Amen? Mag-asal Kristiyano tayo. 2, magbago ng kaisipan at pananaw. Ano gagawin natin? Magbago ng kaisipan at pananaw. Dapat ang ating kaisipan, mga makalangit na. Dapat ang pananaw natin, pananaw ng Kristiyano, hindi pananaw ng mundo. Hindi pananaw ng mga taong makamundo. Amen? Dapat pananaw ng may pananampalataya. Pananaw ng meron takot sa Diyos. Amen?
Number 3, talikuran ang gawang masama. Ano sabi ng Panginoon? Kung hindi kayo magsisisi at tatalikod sa mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Kaya mga kapatid, ang ating gagawin bilang isang Kristiyano, tayo ay kailangang laging nagsisisi at tumatalikod sa ating mga kasalanan. Bakit? Kasi pag hindi tayo magsisisi, tayo ay mapapahamak. Amen? At kailan ang pagsisisi? Ngayon. Hindi bukas, hindi mamaya, walang pagsisisi sa huli. Kailan tayo magsisisi? Ngayon. Amen? Patuloy tayong mamuhay ng may pananampalataya at sumunod sa kanyang kalooban. Sino nangangako na mamumuhay ng may pananampalataya at susunod sa kagustuhan ng Panginoon? Amen. At ano ang pangako? Ano sabi ng Panginoon? John 11:25. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sabi ni Jesus. Nabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. Amen? Ang Kristiyano o ang mananampalataya, mga kapatid, bakit tayo hindi kailangan matakot sa kamatayan? Miski daw tayo mamatay, muli niya tayong bubuhayin. Wow, amen? Ang buhay ay nagsisimula kapag ang Kristiyano ay namatay ng may pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Kung tayo ay pinananahanan ng anak, tayo ay magkakaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Nakasama ang Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sino naniniwala na Sino naniniwala na kapag tayo nasa Panginoon, tayo ay may buhay? Amen? Purihin ang Panginoon. At hindi lang buhay, buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, takot ka bang mamatay? Takot ka bang pag-usapan ng kamatayan? Itong araw na ito, nais ng Panginoon, huwag mo siyang katakutan. Kung mayroong natatakot sa'yo, walang iba kundi ang kamatayan. Sapagkat ang buhay ay nasa sayo. Amen? Mga kapatid, isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Suko natin ang buhay natin. Huwag nating sayangin ito. Baka ikaw ay Kristiyano pa rin na nagsasayang ng buhay, nagsasayang ng oras, nagsasayang ng panahon sa mga bagay na makamundo, sa mga bagay na pangsarili. Baka meron pa tayong mga bondages, mga vices na hindi iniiwan bilang Kristiyano. Iwanan natin. Huwag natin panghinayangan ito. Manghinayang ka sa buhay na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Huwag mong panghinayangan ang barkada mo na tinuturuan kang magkasala. Huwag mo silang panghinayangan mawala sa iyo. Panghinayangan mong mawala sa iyo ay ang Panginoon. Amen? Huwag kang manghinayang sa mga pinupuntahan mong lugar na magaganda, pero ang tinuturo nito sa iyo ay mga bagay na makamundo. Huwag mo silang panghinayang mawala. Manghinayang ka kapag nawala ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Tayo tumayo at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Dalangin po namin ang umagang ito ay maging umaga na kung saan isuko namin sa iyong aming sarili. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan takot kaming mamatay. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat minsan hindi namin pinaghahandaan ang pagharap namin sa iyo. Mas pinaghahandaan namin ang mga bagay na pangmundo. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sapagkat minsan sinasayang namin ang aming panahon sa mga bagay na nagbibigay sa amin ng kasalanan, sa mga bagay na nagpapahirap sa amin. Sinasayang namin ang aming oras upang hindi ka namin makilala ng lubusan. Sa oras na ito, himihingi kami ng kapatawaran. Ihanda mo po ang aming buhay, ihanda mo po ang aming sarili. Kung sakaling kami ay kunin mo na, handa kaming harap sa iyo. Nasasabihin mo sa amin, well done,
my good and faithful servant. Panginoon, marami pong salamat sapagkat nire-remind mo kami kung sino kami sa iyong harapan. Nire-remind mo kami sa tunay na kahulugan ng buhay. Ang buhay ay nasa sayo. Ang buhay ay ang tunay na pagkilala namin sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ngayon po ay unang araw ng linggo, purihin ang Panginoon. Alam niyo po, bago natin kainin ng tinapay, gusto ko pong i-remind sa atin, anong sabi ng Bible? Sabi ng Bible, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro na hindi pinapahalaga nito, ay nagbibigay ng hatol sa kanyang katawan. Kaya nga sabi ron, kaya dapat siya sa atin ninuman ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon. Mga kapatid, bago tayo kumain, suriin natin ang ating sarili. Kung inaakala natin na tayo ay hindi karapat-dapat, huwag tayong mahiya na hindi kumain. Kung hindi ka pa willing talikuran ng kasalanan, kung hindi ka pa handang tumalikod sa kasalanan, huwag kang mahiyang hindi kumain. Pero, ang advice ko sa iyo, talikuran mo. Walang mangyayari sa atin kung tayo ay patuloy na magkakasala. Walang mangyayari sa buhay natin kung tayo patuloy na susaway sa Diyos. Suriin natin ang ating sarili. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Hingi mo ng tawad ang iyong kasalanan, ang ating kasalanan. Sinasadya man ito o hindi bago tayo kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon. Kung mayroon ka pang galit sa iyong kapwa, sama ng loob, alisin mo na yan. Mahirap kapag tayo nagtatanim ng galit sa ating kapwa, hindi makakabuti ito sa atin. Panginoon, sa umagang to, himihingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanang aming ginagawa, sinasalita at iniisip, sinasadya man ito o hindi. Patawarin mo kami. Patawarin mo po kami, Diyos. Kung minsan, mas ginugusto namin ang mga bagay na hindi panglangit. Mas ginugusto namin gawin ang mga bagay na naglalayo sa iyo. Sa oras pong ito, nais po naming maging karapat-dapat sa iyo. Maging karapat-dapat na alalahanin ang iyong katawan. 2,000 taon nang nakalilipas, Panginoon, ito'y nahirapan. Ito'y sumalo ng mga hirap, pasakit, bugbog, hampas, dura, sipa, na dapat ito ay para sa amin, pero ito ay iyong sinalo. Panginoon, patawarin mo kami. Winawalang bahala namin ang nangyari sa iyong katawan. Nawawalang bahala namin, Panginoon, ang iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Subalit, Panginoon, naniniwala kami na kung ipapahayag namin ang aming sala, ikaw ay tapat at banal na kami patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming karumihan, sapagkat ikaw ay tapat at banal. Panginoon, marami pong salamat sapagkat kung may kapahayagan ng sala ay may kapatawaran nito, may kalinisan nito. Salamat Diyos sapagkat ang umagang ito ay umaga na kung saan kami ay nakaranas ng kapatawaran, nakaranas ng kalinisan. At sa oras na ito, aalalahanin namin ang iyong katawan ng mayroong pananampalataya,
aalalahanin namin ang iyong dugo ng mayroong pananampalataya, sapagkat sa iyong katawan kami gumaling sa aming karamdaman. Sa iyong katawan, Panginoon, na sumagip o sumalo ng mga hirap, kami ay nagkaroon ng kagalingan sa aming mga sakit, Panginoon. Sa iyong dugo kami nagkaroon ng kalinisan at kapatawaran. Maraming salamat po, Panginoon. Aalalahanin namin ito sa umagang ito sapagkat ikaw ay dakila. Ikaw ay buhay. Buhay, hindi lamang noon, kundi buhay ngayon at magpakailanpaman. Maraming po salamat. Ito pong aming dalangin. Ang lahat ng pinatawad ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Meron na po ba tayong tinapay? Purihin ang Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung ang Panginoon, bago siya pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Sa tuwing kakanin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Kainin po natin. Taas po natin ang saro. At matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito na pinagtitibay ng bagong tipan at ng aking dugo, sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Inumin po natin. At kapag kayo imiinom at kumakain ng tinapay at saro ng Panginoon, inyong pinapahayag ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagbabalik. Hallelujah. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise God. Woo! Praise God. Purihin ang Panginoon. Pakitapik ngayon yung katabi. Praise God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa buhay ni Rev Ray. We appreciate you, Rev Ray. Thank you for preaching the truth with courage and bravery. Talagang ang tapang, di ba? Kahit hindi siya masarap sa tenga pakinggan. Talagang with power pa. Thank you, Rev Ray. I-share ko lang sa inyo yung learnings ko. Alam ko, marami tayong learnings, di ba? Maikli lang ito. For me, sinabi ng Lord sa akin, begin with the end in mind. No? If death is the end of everything and far better than celebrating our birthdays and going to parties, then we must live for this end in mind. No? Hindi bawal, hindi masama, pero sa amin ganon, better daw. No? Dinala na tayo ni Lord sa kingdom niya, that's high-class living. So bakit pa tayo bababa doon sa low-class living? Diba? Amen? So it's for us to decide. Let's decide to follow Christ. And maybe many of us here, or some of us here, natisod, nawala, no? So it's time to reboot. No, start all over again. Yun ang sinabi ni Rev Ray. No, at habang may time pa, no, lakad ulit tayo sa Panginoon, takbo ulit tayo sa kanyang race sa buhay natin. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon for that learnings. Okay? So, few announcements, Life Giver family. We have Love and Purity Notebook. Wait muna. Wow! Written for the teens, no? It's now available. This is only for 200 pesos. So, ang librong hinihintay mo para matulungan ka sa love life mo. Okay, andyan po, no? So, baka nasa situation ka or baka naman naiinip ka nakaka-manifest ng plot twist o kaya healing ka pa from a red flag relationship. This book is for you. Nasa mga kabataan natin dyan. Yan. So, mababasag ang misconceptions about love, sex, and relationships. Diba? May mga, nung lumalaki tayo, marami tayong mga wrong notions about love, sex, and relationships.
So sa librong ito, matututunan mo kung ano talaga ang best gawin para maranasan ang love story na hinihintay ni God para sa inyo sa tamang panahon. So mga parents, I pray and hope that you buy one for your teens. If you fall in love with your waiting season, it's time to read this book. It is now available on Shopee, Puso Merch, and at the lobby. Okay, number 2. And the last announcement, calling all our life giver youth. Be excited! Yay! Dahil merong magdadagdag sa excitement sa summer mo. Mainit-init na ngayon, no? So save mo yung date for our youth camp this year. This will be happening on June 4 to 6, 2025 at JBES campsites. Camp fee is 3,800 pesos. Ipon-ipon na rin, no? And we have star card na inihanda para makatulong sa ipon mo. Just look for Coach Kenneth Aliego. Nasaan si Coach Kenneth? Sa taas, to have one, no? So let's connect, vibe, and jive this summer in our youth camp. See you all there. At ngayon po, okay, let's welcome our VVIPs or new friends. We request yung mga new friends natin na first time naka-attend dito at nalagyan po kayo ng green or orange badge sa inyong mga chest. May we request you to stand up. Ayan, sige po. At ayan, we have 5, no? I think 5. Yeah, palakpakan po natin, Panginoon, para sa buhay nila. Okay, alam ko po marami kayong natutunan ngayong araw na ito. At sige po, tayo lang po kayo. Sige, yung mga katabi nyo, please, let's welcome them. Shake their hands and greet them, no? So we love you with the love of the Lord. Welcome to Life Giver family. Ayan, amen. Thank you mga kapatid. At mga nag-invite sa kanila, okay, salamat din po. Can we pray for them and extend our hands? Okay. Lord, pinupuri ka namin sa umagang ito. Salamat sa mga new friends, sa mga kaluluwa na dinala nyo dito, Panginoon, para marinig ang katotohanan, Lord God, tungkol sa inyong pag-ibig, tungkol sa inyong biyaya, tungkol sa inaalay nyo na habang buhay na walang hanggan para sa kanila. You love them. We believe them, Lord God, that this is not an accident, and we pray that this will be the start of an exciting adventure with you, Lord God. We thank you and bless them in Jesus' name. We pray. Amen. Sige po, we request you to go down to our VIP lounge at may inihanda po kaming little tokens and snacks for you. God bless po mga kapatid. And we call Rev Ray again for the benediction. God bless po. Tayo po lahat tumayo. Taas po natin ang mga kamay. Amen. Praise God. May the Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling and make your stance unblemished. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, when the fellowship ends. God bless you all, mga kapatid, and to God be all the glory. See you next week. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good to me. And I sing because you are good, and I dance